Sino to? Anong klaseng tanga to? Lumayo ka sa pwesto ko. Kanina, nakita ko ay panahon ng sinaunang Sina. Diyos ko, 7 napakagandang babae. Kung makakapag-asawa ako ng isa sa kanila, wala na akong pagsisisihan. Anong iniisip mo? Mga dating asawa iyon ni Ginoong Lin. Nang pumanaw si Lin Leoye, binigyan niya ang bawat isa ng shares sa Lin Group. Ngayon, sila ang mga presidente ng Lin Group. Hintayin mo na lang ang susunod mong buhay. Magaling ang mata mo, Miss Shen. Tunay ito mula sa panahon ng Xiang at Zhou. 7 milyon, isang tawaran. Hala! Ate, kung tunay ito, sa tingin ko ay sulit ang 7 milyon. Sang-ayon ako. Sang-ayon ako. Pero parang may mali. Mga ate, hindi ito mula sa panahon ng Xiang at Zhou. Ito ay mula noong nakaraang linggo. Ikaw, tangang parang 5 taong gulang. Anong alam mo? Huwag kang makagambala sa negosyo ko. Igil, hindi ba pwedeng mag-usap ng maayos? Bakit ka nananakit? Ate, bakit hindi mo tingnan ang ilalim ng tasa? Baka may kakaiba. Miss Shen, pasensya na. Nagkamali ako ng dala. Ang lakas ng loob mong manloko rito? Sa tingin ko, ayaw mo nang magnegosyo sakali na ito. Miss Shen, mali ako. Hindi ko na uulitin. Ulitin. Hindi ko na uulitin. Umalis ka na. Alice. Ate, parang ang taong ito ay mukhang hindi normal. Ano ang pangalan mo? Paano mo nalaman na peke ang tasa na ito? Ako si Lin mo. Sinabi sa akin ng tasa. Ito ay umiiyak. Sabi nito, hindi ito tunay. Ang tanga-tanga mo naman. Mukhang isa siyang batang kulang sa pag-iisip. Kahit ano paman, tinulungan tayo ni Momo na makatipid ng 7 milyon. Ang disenyo ng kulang sintas na ito ay kapareho ng sa J-pendant ng tagapagmana ng pamilya. Magkamukha talaga. Sige na, sige na. May gagawin na kayo, di ba? Mauna na kayo. Paalam, Momo. Paalam po, mga ate. Bakit mag-isa ka lang dito? Nasaan ang pamilya mo? Bakit hindi ka umuwi? Wala akong pamilya. Si Momo ay walang pamilya. Ate, libre kita ng pagkain. Gusto mo? Para sa tulong mo. Si, Tara. Imbestigahan agad. Sa paligid ng Antique Street, isang tao na nagngangalang Lin Mo. Maaaring siya ang matagal nang hinahanap na tagapagmana ng pamilya. Momo, ano ang gusto mong kainin? Order ka lang, libre ko. hum. Ate, okay na ako sa scrambled egg with tomato. At kanin. Kahit may problema sa kanyang pag-iisip, napakabait at nakakaawa naman siya. Scrambled egg with tomato. At ang specialty dish nyo dito, bigyan mo kami ng isang order. Sipo. Balita ko, ang may-ari ng tindahang ito ay mahilig sa antigo. Pero ang painting na ito ay mukhang ordinaryo lang. Parang pang-dekorasyon lang para sa Spring Festival. Ate, sa loob ng painting na ito, may nakatagong mas lumang painting. Maraming taon na akong nagtatrabaho sa industriya ng antigo. Pero hindi ko nakita na ang painting na ito ay may anumang kakaiba. Paano niya ito nakita? Boss, Ano po? pwede bang tingnan ko ang likod ng painting na ito? Pwede. Ate, tingnan mo. Hindi kita niloloko, di ba? Ito, ang decorative painting na ito ay mababa lang ang halaga nang makuha ko. Baka ito pala ay tunay na obra? Pino ang mga stroke. Malalim ang kahulugan. Ito ay talagang gawa ng isang kilalang pintor noong dinastiyang Qing. Ang galing mo, Momo. Paano mo talaga ito natuklasan? Ate, iniisip mo ba nakakaiba ako? Siyempre hindi. Ito ay isang napakagaling na kakayahan. Ito ay regalo sa iyo mula sa langit. Ngayon, libre ang lahat ng kakainin ninyo. Walang bayad. Talaga po, boss? Talaga, kumain kayo ng husto. Salamat po, boss. Posibleng lumitaw ang target. Kung silin mo nga ang tagapagmana, ang mga susunod na pangyayari ay maaaring hindi na ganoon kasimple. Ang bilis mo namang nakita. Mukhang kailangan kong magmadali. Lin mo? Nagkita na naman tayo. Gusto mo ba talaga itong bronze tripod? Uwa, Isa itong mahalagang bagay na ginagamit sa sinaunang mga ritual. Ang disenyo ng pulang tali na ito ay kapareho ng sa tagapagmana. Nakalimutan kong magpakilala noong huli tayong nagkita. Ako si Suman, isa akong art conservator. Oo nga pala, bakit mag-isa ka lang dito? may nabalitaan akong maraming kwento tungkol sa mga artifact dito, kaya napadaan ako. Gusto mo bang kwentuhan kita ni ate kung saan nirepuhan ang artifact nito?
Ang disenyo ng artifact na ito, ganito pala ang dating itsura nito, may maliit na nawawalang parte dito. Ang marka ng pag-aayos dito ay isang panloob na lihim. Kahit ang mga veteranong eksperto sa museo, kailangan pang gumamit ng instrumento para makumpirma. Pero nakita niya kaagad sa isang sulyap lang. Ang galing mo talaga, Momo. Mas alam mo pa ito kaysa sa akin. May isa pa akong mahalagang bagay dito. Ito ay para lang sa mga art conservator ang makakakita. Gusto mo bang makita? Uwa. Tingnan mo itong salamin. Mula noon hanggang ngayon, mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Matagal at mahirap na proseso ang ginawa ko para maayos ito. Kaya mo bang makita kung saan ito nirepuhan? Hindi ito ganito kakinang dati. May maliit na sira sa gilid. At kulang ng isang kalulot ang bulaklak sa likuran nito. Parang malungkot ito. Sabi nito, pinalitan ang damit nito. Ang mga detalye na ito, nasa restoration records lang nandoon. Isang himala talaga siya, kung sakali, kung siya nga talaga ang tagapagmana ng pamilya. Napansin ko, espesyal ang kuwintas na suot mo sa leeg. Pwede bang ipakita mo sa akin? Ito na lang ang tanging bagay na iniwan sa akin ni nanay at tatay. Hindi ko ito ibibigay kanino man. Mukhang siya na ang tagapagmana ng pamilya. Ang susunod, kailangan nating makuha ang kanyang tiwala at saka na natin siya pauwiin. Ang Starfall Deep Sea series na ito, gawa sa tunay na mga natural na sapphire. Ang purity at kulay ng bawat isa ay pinakamaganda. Kung isusuot sa bagong taon, nangangahulugan ito ng kasaganaan at swerte at maningning na kinang. Hoy, Ate Xiao Xiao, may problema. May mensahe ang quality control kanina na sa batch ng mga sapphire na ito, may nahalong isang synthetic stone. Malapit na ang peak season ng sales exhibition. Magkakaproblema tayo kung mabubuking ito. Paano nangyari ang ganitong pagkakamali? Alin kaya dito ang synthetic sapphire? Ate Xiao Xiao, hindi maganda ang sapphire na ito. Walang kinang. Momo, bakit ka nandito? Sabi mo hindi maganda? Napakamahal nito. Ito ay sapphire. Sabi nito sa akin, hindi ito tunay. Peke ito. At may kakaibang amoy pa. At umiiyak pa ito. Totoo namang may bahagyang amoy ng chemical reagent ang synthetic stones. Pero ang pang-amoy ng mga matatanda, hindi na gaanong sensitibo. Naaamoy pa pala niya. Synthetic sapphire nga ito. Ang galing mo, Momo! Kung wala ka, malaking problema na ang nahulog ko. Ito, candy, para sa iyo. Bilang pasasalamat, dadalhin kita sa amusement park. Gusto mo? Talaga? Hindi pa ako nakakapunta sa amusement park. Tara na. Gusto kong sumakay ng merry-go-round. Tingnan mo, may candy house pa doon. Kakain ako niyan mamaya. At may beach pa doon. Pupunta rin ako doon mamaya. Mo! Ayos ka lang ba? Okay lang. Ang jade pendant ng tagapagmana ng pamilya. Momo, sa'yo ba ito? Oo, ito ang tanging bagay na iniwan sa akin ng aking mga magulang. Ate Xiao Xiao, aalis na ako para maglaro. Silin mo ba ang tagapagmana na hinahanap ng pamilya? May nakakuha ba ng anumang clue tungkol sa bagay na pinagkatiwalaan kamakailan? Wala akong naging breakthrough sa panig ko. Kung mayroon tayong bagong balita, tandaan na ibahagi ito. Lalo naman akong walang ideya sa panig ko. Ang paghahanap ng tagapagmana ay napakahirap. Gusto ko nang sumuko. Kung nakita ninyo, huwag kalimutang sabihin sa akin ang ganitong bagay. Paano ito maaaring ipagkalat sa grupo? Kapag hinog na ang panahon, diretso kong dadalhin si Momo pabalik para kumpirmahin. 15% ng shares ng grupo ay magiging akin na. Ang regalo sa akin ni na Ate Suman at Ate Chinyue, gusto ko ito ng sobra. Dinala pa ako ni Ate Xiao Xiao sa amusement park para maglaro. Pero, kung makikilala ko ang iba pang 4 na ate, mas magiging mabuti pa. Pero, sila ba ay pansamantalang nagkagusto sa akin? Pagkatapos ng ilang araw, hindi na nila ako papansinin. Yes na Jade, sabihin mo sa akin, sila ba ay tunay na nagmamahal sa akin? Maari ba akong magkaroon ng isang tunay na tahanan? Manager Zhu, mayroon bang dahilan kung bakit mo kami tinawag? Ang dahilan kung bakit ko kayo pitong tinawag ngayon ay upang paalalahanan kayong lahat. Ayon sa testamento, 2 linggo na lang ang natitira sa takdang panahon para hanapin ang tagapagmana. Malinaw na nakasaad sa testamento. Nasa inyong pitong, ang unang makakita ng tagapagmana at dalhin ito pabalik sa pamilya ay makakatanggap ng 15% ng shares ng grupo. Kapag dumating na ang takdang panahon, kung walang makakumpleto, ang shares ay otomatikong mapupunta sa charitable fund ng grupo. Huling paalala sa inyong lahat. Ang pagkakakilanlan ng tagapagmana ay dapat nakabatay sa Dragon Pattern Jade Pendant. Huwag itong ipagpaliban. Huwag din magpadalos-dalos. Sana'y makipagkumpetensya ng patas ang 7 kandidato. Sundin ang mga patakaran. Momo, ang mga ito ay bihirang makita ng mga kayamanan. Kung may makita ka man, sabihin mo sa akin, ha? Titingnan ko ng mabuti. Bakit dinala ni ate si Momo sa auction? 4. Tingnan mo ang pulang tali sa leeg ni Momo. Baka si Momo ang hinahanap na tagapagmana ng pamilya.
Apat, sumama ka sa akin para tingnan. Ang estatwang ito ng Guanyin ay tunay na isang pambihirang kayamanan. Malinaw ang jade. Pino ang pagkakaukit. Kaya pala napakataas ng tantiya. Ate, ang rebultong ito, galing ito sa ibang lugar. Momo, paano mo nalaman na ninakaw ito? May ebidensya ka ba? Ang numero sa ilalim nito ay galing sa museo. At umiiyak ito. Sabi nito, namimiss na nito ang tahanan nito. Hello, gusto kong reklamo sa pulis. Nasa exhibition hall ako ng auction. May nakita akong ninakaw na artifact. Magugustuhan talaga ni Momo ang mga laruan na ito. Tiyak na susunod sa akin si Momo kapag nakita niya ito. Isang lalaking may gulang na 5 ang katalinuhan, nalutas ang 1 dekada nang nakabinbing kaso sa auction. Momo. 6. Si ate ang nasa likuran ni Momo. Baka si Momo nga ang tagapagmana ng pamilya. Mukhang maraming bagay na itinago sa atin ni ate. Tara, puntahan din natin para makita. Momo. Ngayon ay ang segment ng mga nanonood para mag-appraise ng mga antigo. Gusto mo bang subukan? Uwa. Isang tangang kulang sa isip, marunong din mag-appraise ng mga antigo? Malamang hindi mo alam kung ano ang tawag sa mga bagay na ito. Bumaba ka na. Huwag mong sayangin ang oras namin. Alam ko. Nakikita ko ang kwento nila. Sabihin mo nga, ang mangkok na ito, anong panahon galing? Ang mangkok na ito ay galing sa panahon ng Ming. Ang disenyo dito ay tinatawag na entwined lotus. Bagamat pang araw-araw na gamit, ay napreserba ng maayos. Napakahalaga nito. Kalokohan. Modernong peke lang ito. Ang mga lumang mangkok ay may mga bitak. Kung ganito kabuo, peke talaga ito. Hoy, huwag mong hawakan. Marupok ito. At hindi ito peke. Makinis at makinang ang glaze nito. Ibig sabihin, napakatanda na nito. Ang jade ring na ito ay galing sa panahon ng Qing. Ang disenyo dito ay phoenix. Ito ay parte ng dote ng mayamang pamilya. Tapos ito. Hindi dapat isang tanga ang nagtuturo sa akin. Sinong nagpahawak sa kanya? I-expose kita. Tao ka pa ba? Ayos ka lang? Ate, anong nangyari sa inyo? Uwi na tayo. Uwa. Momo, nandito na ang mga ate mo. Walang ang aapi sa'yo. Huwag kang magalala, Momo. Kami na ang magpoprotekta sa'yo. Tukugal, ang magalala. Ang galing-galing mo ngayon, Momo. Ang husay mo sa pagkilala sa mga antigo ngayon. Mga ate, bakit di niyo sinabi sa akin na pala kasama niyo si Momo? Bakit di niyo ako sinabihan? Ate, pangalawa, pangatlo. Ilan pa bang sekreto ang tinatago nyo? Gusto mo bang sumama sa ate pa uwi? Marunong akong gumawa ng mga dessert. Pumunta ka sa tindahan ko, libre lahat. Mga ate, parang may kakaiba sa inyo. Dito ka lang nakatira mag-isa? Ang hirap naman. Hindi naman mahirap. Ito na ang tahanan ko. Sanay na ako. Momo, gabi na. Magpahinga ka na. Uhu. Oo nga, Momo. Bago matulog, isara mo ang mga bintana at pinto. Babalik ako bukas para bisitahin ka. May dalang masarap na pagkain. Babalik ang ate bukas para bisitahin ka. Pupunta rin ako bukas. Sigurado. Magdadala ako ng maliit na cake. Siguradong masarap. Sige, mga ate, hanggang bukas. Dalhin na lang natin siya bukas para magpa-DNA test. Para sigurado na tayo. Kung bigla natin siyang dadalhin, mabibigla siya. Pero sabi ni Manager Zoe, 2 linggo na lang. Kailangan nating magmadali. Pwede nating dalhin siya para magpa-check up. Tapos sabay na DNA test para hindi siya maghinala. Sang-ayon ako kay ika-4 na ate. Magandang plano yan. Ako na ang bahala para di siya maghinala. Ako naman, maghahanda ng mga pangimagas. Para kumalma siya. Sige, gawin natin yan. Pagkatapos ng DNA test, maaari na natin kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Si. Gusto pala akong tanggapin ng mga ate. Magkakaroon na kaya ako ng nanay? Sabi ng mga tita, maganda ang resulta ng test. Ibig sabihin ba nito, magkakaroon na ako ng 7 nanay? Kumpirmado na ngayon, si Momo ang tagapagmana ng pamilya. Ang report na ito ang matibay na ebidensya. Tungkol sa 15% shares sa testamento, sa tingin ko, huwag muna nating sabihin kay Momo. Sang-ayon ako.
Nauuhaw si Momo sa init at pagmamahal ng isang pamilya. Kung malaman niya na dahil lang sa shares kaya natin siyang nilalapitan, masasaktan at malulungkot talaga siya. Minumungkahi kong, pag-ibayuhin muna natin, ang samahan. Tama ang sinabi mo. Pero 2 linggo na lang ang natitira. Hindi naman pwedeng patagalin ng ganyan, di ba? Alam kong maiksi ang oras, pero ang samahan ang pinakamahalaga. May magandang tingin na si Momo sa atin ngayon. Kailangan nating maging sandalan niya at pagkatiwalaan niya tayo. Pag ganito na ang sitwasyon, saka natin pag-usapan ang custody. Mas madali niyang tatanggapin. Sa tingin ko, magkakapalit-kapit tayo sa pag-aalaga kay Momo para maramdaman niya ang init ng isang tahanan. Sang-ayon ako sa sinabi ng fifth sister. Kailangan mo nang maramdaman niya ang pagmamahal. Tungkol naman sa shares, pwede nating pag-usapan ng dahan-dahan. Sumasang-ayon ako. Sige, sundin natin ang gusto ninyo. Kapag kumpleto na ang tiwala sa atin ni Momo, saka natin pag-usapan ang tungkol sa custody. Saan tayo pupunta ngayon, mga ate? Sige, anong gusto mong gawin? Samahan ka namin. Dadalhin kita kumain ng ice cream. Gusto mo? Pero habang naglalaro, mag-ingat ka palagi. Jade, o Yade. Magkakaroon na ako ng nanay, at 7 nanay pa. Hindi na ako mag-iisa magpakailanman. Mga ginang, natanggap ko na ang resulta ng DNA test. Kumpirmado na si Lin Mo ang tagapagmana ng pamilya. Ayon sa lituntunin, ang unang makakuha ng kustodiya sa kanya ang makakakuha ng shares. Nakahanda na ang mga dokumento. Gusto niyo bang asikasuhin na ngayon? G, Joe, napag-usapan na namin. Huwag muna nating pag-usapan yung tungkol sa custody. Ang importante, alagaan muna natin si Momo. Tama, sa kanyang mental state ngayon, hindi pa dapat siyang isangkot sa mga gulo tungkol sa pera. Oo, ang pag-aalaga kay Momo ang pinakamahalaga. Ganoon din ba ang iniisip ng 4 ninyo? Oo. Naiintindihan ko ang hangarin ninyong 7, pero ganoon ang nakasaad sa testamento. Pinapaalala ko lang sa inyong 7, may deadline tayo. Kapag nakapag-desisyon na kayo, tawagan niyo lang ako. Mga ate, mula ngayon, dito na ba ako titira? Mula ngayon, bahay mo na ito. Sa taong ito, magkakaroon ka ng masayang pagdiriwang ng bagong taon. Momo, itong mga snacks at regalo, para sa'yo ang mga ito. Ang mga snacks na ito, kain ka lang ng kain. Walang limitasyon. Gabi na, Momo. Pagod na siguro sa maghapong paglalaro. Magpahinga ka na. Oo, mga ate. Kayo rin, pagod na rin kayo. Maaga pa kayong umuwi at magpahinga. Oo, Nagtiwala na sa atin si Momo. Kailangan nating makuha ang kanyang custody para makuha ang shares. Oo, palapit na ng palapit ang deadline. Kailangan nating magmadali. Sa tingin ko, dapat patas ang labanan. Ano man ang mangyari, kailangan nating makuha ang custody. Hindi natin pwedeng hayaang maagaw ito ng iba. akala ko, sincere sila sa pagmamahal sa akin. Para lang pala sa shares. Para lang pala sa pera. Mga ate, aalis na ako. Salamat sa paglalaro ninyo sa akin nitong mga nakaraang araw. Momo, nag-init ako ng gatas para sa'yo. Mas makatutulong ito sa pagtulog mo. Nasaan si Momo? Momo! Umalis na si Momo. Narinig ni Momo ang usapan natin kanina. Kasalanan ko, to. Hindi ko dapat binanggit ang tungkol sa shares. Hindi naman lahat kasalanan mo. May kasalanan din ako. Wala nang saysay ang pag-uusap natin ngayon. Kailangan nating hanapin si Momo agad. Oh, tara na. Ano na ang gagawin natin? Hindi mo kontak ang cellphone ni Momo. Baka may nangyaring masama sa kanya. Saan siya pupunta sa ganitong oras? Kasalanan ko. Dapat mas naging maingat ako. Tanungin natin kung may iba pa siyang gustong puntahan. Momo, nasaan ka na ba talaga? Momo, Maraming tao ngayong bagong taon. Delikado. Paano kung may mangyari sa kanya? Gawin ang lahat ng paraan. Gamitin agad ang lahat ng koneksyon para hanapin si Limo. Babaling na naman ako sa panahong nagugutom ako. Gamit lang ba ako para kumita ng pera? Bakit ba ang mga ate ko, dahil lang sa shares kaya mabait sa akin? Gusto ko lang naman ng pamilya. Gusto ko lang ng kasama. Ang jade pendant. Nararamdaman mo ba ang kalungkutan ko? Inaaliw mo ba ako? O pinapaalala mo sa akin na may iba pang bagay sa paligid? Haring Berde, ganito ka pala, kayamanan. Ang galing. Kapag mayroon ka mabebenta kita para sa pera, tapos bibili ng napakaraming masarap na pagkain. Hoy, hindi ba yan ang tanga? Bakit? Nagsimula nang magpulot ng bato para laruan. Hindi ito ordinaryong bato. Ito ay haring berde. Napakahalaga nito. Haring berde. Alam mo ba kung ano ang haring berde? Iyon ang pinakamahusay sa mga jade. Nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa iyong mukhang mahirap, makakapulot ng haring berde? Sa tingin ko, gutom na gutom ka na. Gumagawa ka na ng imahinasyon, no? Ayaw ko nang makipagtalo sa'yo. Isang sira na bato. Nagmamalaki sa ako. Wawasakin ko ito yun.
Tingnan natin kung paano ka magyayabang. Sinira mo ang aking kayamanan. Ito. Ito nga talaga, ang Haring Berde. Ikaw na tanga. Paano mo napulot ang ganitong kayamanan? Hindi kita niloloko, di ba? Napakahalaga nito. Gusto mo ba? Pwedeng ibaba ang presyo. Ipagbibili sa'yo. Mukhang totoo ang kakayahan ng tangang ito sa pagkilala ng kayamanan. Kung maikokontrol ko siya, tiyak sa hinaharap, makakatagpo ng mas maraming kayamanan, edi magiging mayaman na ako? si. Sumama ka sa akin pauwi. Kukuha ako ng pera para sa'yo. Hoy, magdamag akong naghanap. Lahat ng pwedeng puntahan, nilibot ko na. Wala pa ring balita kay Momo. Kasalanan ko lahat ito. Kung maayos ko lang sana, siyang naipaliwanagan. Hindi sana siya lihim na umalis. May kasalanan din ako. Hindi dapat ako nag-focus lang sa pagtiyak sa kanyang pagkatao. At hindi ko naisip na parang bata lang ang kanyang pag-iisip. Naghahanap lang siya ng init ng pamilya. Kung may mangyari man kay Momo, hindi ko patatawarin ang sarili ko. Ang gusto ko lang ngayon ay maibalik si Momo ng ligtas at walang sakit at maalagaan siya ng mabuti para mabayaran ang lahat ng paghihirap niya. Sa totoo lang, ang ating mga sariling interes ang sumira sa kanya. Basta't mahanap lang si Momo. Gagawin ko ang lahat. Nahirapan kayong dito. Isang gabi kayong hindi nagpahinga. Uminom muna kayo ng mainit na tsa para mag-init ang katawan. Manager Joe, naisip ko na. Formal akong magbibitiw sa aking shares. Ang tanging hiling ko ngayon ay mahanap si Momo. At makauwi siya ng ligtas. Ganoon din ako. Sa puso ko, mas mahalaga ng gusto si Momo kaysa sa mga shares na iyon. Magbibitiw din ako. Basta't ligtas si Momo, hindi na mahalaga ang iba pa. Kami rin, magbibitiw. Kami rin magbibitiw. Kami rin, magbibitiw na. Yamang inilagay ninyong pito ang inyong mga sariling interes at inuna si Momo, iyon ay isang mabuting bagay. Ngunit ang pinakamahalaga ngayon ay ang mahanap si Momo. Manager Joe, may balita ka na ba kay Momo? Kakakuha ko lang ng balita. Dinukot si Momo. Ang kumuha sa kanya ay si Zhang Li, yung nanggulo sa kanya sa auction, ilang araw lang ang nakalipas. Nasa lumang bodega ang lokasyon. Ano? Gago talaga ang Zhang Li na yon. Ang lakas ng loob niyang dukutin si Momo. Dapat mahuli ko ang Zhang Li na to. Dapat malaman niya ano ang kapalit ng pananakit kay Xiaobao. Hindi natin pwedeng hayaan na masaktan si Momo. Kahit anong gawin ko, ibabalik ko siya. Sama kami! Hoy, bata. Alam kong magaling ka sa pagkilala ng mga mamahaling bagay. Suriin mo ang bunton ng mga batong yan para sa akin. Basta't mahanap mo ang Imperial Jade diyan, bibigyan kita ng pagkain. Masamang tao ka. Hindi kita tutulungan. Maghintay ka lang. May darating na magliligtas sa akin. At ikukulong ka. Ang tapang mo pa ring sumagad. Bigyan na kita ng pagkain. Masama kang tao. Hindi kita tutulungan. Hintayin mo. May sasaklolos sa akin. Ipapakulong kita. Ang tapang mo pa. Hanggat hindi mo nakikita ang kabaong, hindi ka luluha. Ngayon, papagalitan kita ng husto para malaman mo ang kapalit ng pagsuway. Tigilan mo yan. Bitawan mo si Momo. Ate, Huwag kayong lumapit. Kapag lumapit pa kayo, gagawan ko siya ng masama. Kung pipilitin ninyo ako ay... Mukhang gusto mong mamatay. Sumanje, ayos ka lang ba? Sumanje. Mansu, okay ka lang ba? Mansu. Man, okay ka lang ba? Malubha ba ang sugat? Masakit ba? Okay lang ate. Huwag kang mag-alala. Basta okay si Momo. Man, kasalanan ko lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana nasaktan. Wala yun. Tungkulin naming mga ate na protektahan ka. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Mga ginang, ako na ang bahala dito. Momo, pasensya na. Mali kami noon. Nilapitan ka namin ng may hinihinging kapalit. Kaya hindi ka naging panatag. Mula ngayon, hindi na kami mag-aaway. Pagkatiwalaan mo ulit ako, okay lang ba? Kami ang may kasalanan noon. Nilapitan ka namin ng may hinihinging layunin. Kaya hindi ka naging panatag. Hindi na kami mag-aaway pa sa hinaharap. Magtiwala ka ulit sa akin, okay lang ba? Hamam. Oo nga, Momo.
Masyado kaming padalos-dalos noon, kaya nagkaroon ka ng hindi pagkakaunawaan. Sa hinaharap, ipagtatanggol kita ng maayos. Gagawin kitang masaya, araw-araw. Momo. Magtiwala ka ulit sa amin? Okay lang ba? Basta patawarin mo lang kami, Momo. Anumang bagay, matutupad ko para sa iyo. Alam ko naman talaga. Sincere kayo sa pagtrato sa akin, natatakot lang ako, baka pansamantala lang ito. Paano kung sa hinaharap, ayaw nyo na sa akin? Huwag kang mag-alala, Momo. Bibigyan ka namin ng oras para mag-isip ng mabuti. Maghihintay kami hanggang sa makapagdesisyon ka. Magkakaroon na ba talaga ako ng tunay na pamilya? Momo, kakagaling lang ni Ate Sumang. Samahan mo muna siyang magpahinga. Ate, kumain ka ng mansanas, sabi ng doktor, isang mansanas araw-araw, malayo sa doktor. Salamat, Momo. Nahuli na si Jiangli. Hindi na tayo dapat matakot. Karapat dapat lang sa kanya yon. Mula ngayon, wala nang mga aapi kay Momo. Narito na rin kami para kay Momo at sa pangalawa. Nalaman kong may malakas na grupo sa likod ni Jiangli at malalim ang koneksyon nila. Malamang, target nila ang mana ni Momo. Anong grupo? Nalaman mo na ba ang tunay na pagkakakilanlan? Ano ba ang gusto nilang gawin? Wala pa akong nakitang konkretong impormasyon. Momo, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin naming protektado ka. Momo, Hindi natin alam kung kailan darating yung mga yon. Nagdagdag na ako ng mga tauhan ng seguridad. Marami ring bagong CCTV sa paligid ng bahay. Nagdagdag na ako ng mga security guard. Naglagay din ng mas maraming CCTV sa paligid ng bahay. Kapag naglakas loob silang pumunta, siguradong mahuhuli natin sila. pero mahirap talagang mapigilan ang lahat. Kailangan nating malaman ang totoo. Sino ba talaga yon? Sino ka? Anong gusto mo? Hindi importante kung sino ako. Ang importante, ibigay mo sa akin si Lin mo. Panaginip lang yan. Kung gusto mong kunin si Momo, daanan mo muna ako. Kayong mga, maghintay kayo. Momo, hindi ka ba natakot? Yung simbolo, ang kakaiba. Mukhang hindi na tayo pwedeng maghintay na lang. Kailangan nating tapusin ang banta na ito. Nahanap ko na. Ito ngayon. Mo, sigurado ka ba na yung badge sa baywang ng lalaking nakaitim ay ito mismo? Wa. Momo, sigurado ka ba na yung badge sa baywang ng lalaking nakaitim ay ito mismo? Parang ito yung lihim na simbolo ng isang sangay ng pamilya. Espesyal talaga ang simbolong ito. Hindi ako magkakamali. Itong sangay na ito ay pinalaya sa pangunahing sambahayan dahil natalo sa pag-aagawan ng kapangyarihan. Grabe naman sila. Paano nila nagawa na dahil lang sa ari-arian ay kidnapin ng isang inosenteng bata? Tapos itong, Wala sa lugar na ang isang tanga ang magtuturo sa akin kung ano ang gagawin. Sino ang nag-utos sa'yo na hawakan siya? Ilalantad kita. Tao ka pa ba? Ayos ka lang ba? Kailangan nating hanapin sila at dapat nilang bayaran ang ginawa nila. Kung gusto nating mahanap sila, kailangan muna nating malaman kung saan sila nagtatago. nakita ko, nasa bodega kung saan ako ikinulong. Maraming tao, at may malaking simbolo, o marka. Ingat kayo lahat, malamang may ambush dito. Tawagan si Yungkwe. Anong susunod na hakbang? Tuloy lang tayo. Ingat na hindi tayo mabisto. Hoy, tingnan nyo. Mga antigong ito, mga nakaw lahat.
Galing lahat ito sa orihinal na may-ari, ninakaw lang. Hindi ba't ito ang mga minanang kayamanan ng pamilya namin? Bakit nandito lahat? Kailangan nating bawiin ang mga ito. Pasok na tayo ngayon din. Talagang kailangan nating mabawi ang mga ito. Huwag maging padalos-dalos. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Hoy, tingnan nyo. Pasok na tayo ngayon. Kailangan nating makuha iyon. Huwag tayong padalos-dalos. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Hoy, tingnan ninyo. May mga nakasalansang kahon sa sahig. Maaari nating sunugin iyon para maakit natin ang kanyang atensyon. At saka natin siya mapipigilan. Oo, magandang ideya. Sino ka? Hoy, gamitin mo ito. Magsalita ka. Sino ang nasa likod mo? Bakit mo tina-target si Momo? Hoy, tingnan mo ang kanyang jade pendant. Hoy, tingnan mo ang kanyang jade pendant. Itong jade pendant na ito, parang nakita ko na ito dati ah. Pamilyar din sa akin. Tita Shen, Momo. Ipagtatanggol kita palagi. Tita Sen, Gago ka. Humarap ka pa kay ate. Xiao, sugurin mo. Tatanggalin ko ang maskara mo para malaman namin kung kanino ka. Huwag mong galawin ang maskara ko. Magpakabait ka na lang. Tanggalin mo na agad ang maskara mo. Kung hindi, ipapaaresto kita. Hindi ka na makakatakas. Tanggalin mo ang maskara mo. Sabihin mo kung sino ang utos sa iyo. Baka pagaanin pa ang parusa sa iyo. Hindi ka na makakatakas. Tanggalin mo ang maskara mo. Sabihin mo kung sino ang nasa likod nito. Baka magaan pa ang parusa sa iyo. Naku, nakatakas pa rin siya. Hindi siya makakapagtago magpakailanman. Sundan natin ang mga bakas. Makakasiguro tayong mahuhuli natin siya. Shen Mama. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Ayos lang ako. Umuwi muna tayo sa villa. Pag-usapan natin doon. Siya, Pitong mga ginang, ang puwersa sa likod ng mga lalaking nakaitim. Lubusan ko nang iniimbestigahan yan. At saka, ang usapin sa paghahati ng shares. At ang usapin sa pamamahala ni Linmo. Dapat nating pag-usapan muli. Dahil sa nangyari, lalo kong naunawaan. Hindi mahalaga ang shares o kapangyarihan. Ang kaligtasan at kaligayahan ni Momo. Ang siyang pinakamahalaga. I propose na pantay-pantay nating hatiin ang shares sa 7 at magkakasamang maging tagapag-alaga ni Linmo. sang-ayon ako. Nitong mga nakaraang araw, dahil sa usapin ng pag-aari, ang dami ng hindi pagkakaunawaan ang nangyari. Muntik na nga masaktan si Linmo. Ngayon, dapat tayong magtulungan para tulungan si Momo para siya'y gumaling. Buong puso akong sang-ayon. Sang-ayon din ako. Sang-ayon din ako. Sang-ayon din ako. Mula ngayon, kaming 7 ang magiging tagapag-alaga ni Linmo. Sabay nating aalagaan siya. Pagagalingin natin siya. Para wala nang mag-aagawan dahil sa bahagi sa kumpanya. Napakagandang balita na nagkasundo kayong 7. Swerte ni Linmo yan. Ito ang kasunduan para sa kolektibong pag-aalaga at ang dokumento para sa paghahati ng pag-aari. Malinaw na nakasaad sa kasunduan na pantay-pantay ang paghahati ng pag-aari sa inyong 7. At kayong 7 ang magiging legal na tagapag-alaga ni Linmo. Ang mga mahahalagang desisyon ay pagtutulungan ninyong 7. Ano man ang mangyari, kailangan nating makuha ang custody. Huwag nating hahayaang agawin ito ng iba. Kaya pala, hindi nila ako tunay na gusto para lang sa shares.
para sa pera. Mga ate, uuwi na ako. Salamat sa pagpapasaya ninyo sa akin nitong mga nakaraang araw. Ayos. Kaya mula ngayon, silin mo magkakaroon na ng 7 nanay. Ang ganda. Kaya mula ngayon, silin mo ay magkakaroon na ng 7 nanay. Pwede na tayong maglaro ng magkasama, kumain ng magkasama, at magsalo-salo tuwing bagong taon. Magkasama tayong pamilya magpakailanman. Xiaobao, nasa labas kami ngayon, namimili para sa bagong taon. Kapag pista na, saka kami babalik para samahan ka. Nami-miss mo ba kami? 2 oras pa lang kayong wala. 8 beses na kayong tumawag. Huwag kang magsalita ng masyadong maaga, third sister. Hindi ako naniniwalang pag lumabas ka na, hindi mo siya may miss. Ako? Matanda ng isip ko. Malakas na babae ako. Bye! Halika, Momo, samahan kitang magbasa. Emhem. Hoy, tingnan mo itong jade pendant. Parang yung suot ng lalaking nakaitim. Hindi ito ordinaryong jade pendant. Ito ay personal na palatandaan ng second uncle ng pamilya. Umanaw na siya mahigit 10 taon na ang nakalilipas. Dapat ay nalibing na itong jade pendant kasama niya. Pero, bakit mayroon ito ang lalaking nakaitim? Yung jade pendant ni second uncle? Pero, bakit may jade pendant ni Erbo ang mga nakaitim? May mali dito. Baka peking pagkamatay lang pala ni Erbo noon? O kaya naman, may kumuha ng kanyang jade pendant para magpanggap bilang kanyang grupo. Masama ba si Erbo? Bakit may gumagamit ng kanyang jade pendant para gumawa ng mga bagay? Noong nakaraan, pagkatapos mabigo si Erbo sa pag-aagawan ng mana, biglaan siyang namatay. Ngayon, ang jade pendant ay nasa kamay ng mga nakaitim. Tiyak na may balak na masama sa likod nito. Ang pinakamahalaga ngayon ay agarang alamin ang katotohanan. Bakit may jade pendant ni Erbo ang mga nakaitim? Maging totoo man o peke ang pagkamatay niya, basta't may mangahas na saktan si Momo, hindi namin siya kalalampasin. Kayong 4, gabing-gabi na, uminom kayo ng gatas at magpahinga ng maaga. Ang pag-iimbestiga ay hindi dapat minamadali. Kapag nakapahinga na kayo, saka ninyo maipagpapatuloy. Maraming salamat, Zo. Magpapahinga na kami kaagad. Joe Majordomo, mukhang nasugatan ang kamay mo. Wala. Baka nung nag-stretch ako. Ayos lang, tingnan mo. Joe Majordomo, bihira siyang lumabas ng bahay. Hindi basta-basta nasusugatan. Joe Majordomo, maaga kayong magpahinga. Magandang gabi sa inyong lahat. Lumabas. Lumabas tayo. Bukas papasok na si Momo sa eskwelahan. Magugustuhan niya talaga ang bag na ito. Nilagyan ko rin ng paborito niyang libro. Espesyal kong ginawa ito. Miniature na bronze. Mahilig si Momo sa mga artifacts. Maaari niya itong ipakita sa mga kaklase niya. Gumawa ako ng pangalan para kay Momo. Nasa ibabaw ang paborito niyang panda. Ang cute-cute talaga. Naririnig niyo ba yon? Anong tunog yon? Hala, may peligro si Momo. Hilo na hilo ako.
Bitawan mo si Momo. Sino ka? Bakit mo siya dinala? Huwag kayong lumapit. Kung hindi, gagawan ko siya ng masama. Bitawan mo na si Momo. Gusto mo ng pera? Kahit magkano, ibibigay namin. Bitawan mo na siya. Masamang tao ka. Ibalik mo sa amin si Momo. Kung hindi, magdudusa ka sa akin. Silin mo lang, kapag kasama ako, ang tunay niyang halaga ay lilitaw. Kayong mga babae, hindi niyo siya kayang protektahan. Tigilan na ang mga salita. Sabay-sabay tayong umatake. Akinin natin si Momo. Huwag lumapit. Kung hindi, talagang gagawan ko siya ng masama. Bitiwan mo na. Kung hindi, gagawan ka namin ng masama. Bitawan mo si Lin mo. Tingnan natin kung sino ka talaga. Tanggalin mo ang maskara niya. Tingnan natin kung sino. Dali, tanggalin mo ang maskara niya para makita natin kung sino talaga. Buti na lang, wala namang sugat sa labas. Ang mga taong ito na nakaitim, nang hindi namin namalayan, nakapasok sila sa loob ng bahay at binigyan tayo ng pampatulog. Napakahigpit ng seguridad dito sa bahay. Ang kanilang impluensya, ganun na ba kalat? Mukhang panahon na para suriin natin ang mga taong nakapaligid sa atin. Oo. Buti na lang nakaligtas ako agad. Ang hirap talaga ng mga babaeng ito. Mang Zhou, Ginang Chu, huli na ng gabi. Hindi pa kayo nagpapahinga? kanina, may mga taong nakaitim ang pumasok sa kwarto ni Momo. Buti na lang at dumating kami sa tamang oras. Pero pamilyar na pamilya siya sa layout ng villa. At nakapaglagay pa ng gamot sa amin nang hindi namin namalayan. Pinaghihinalaan ko na ang kanilang grupo ang pumasok sa villa. Ano? May ganito pa pala? Ayos lang ba silin mo? Ayos lang si Momo. Hindi lang patapos ang epekto ng gamot, hindi pa siya nagigising. Mang Joe, matagal ka na dito sa villa, kaya pamilyar ka sa mga tao at pangyayari dito. Pwede bang pakiusap na imbestigahan mo ito? Tingnan kung may mga kahina-hinalang tao. Sige. Ginang Chu, huwag kayong mag-alala. Bukas ng umaga, imbestigahan ko na agad. Sisiguraduhin kung walang kahina-hinalang tao sa villa at sisiguraduhin ang kaligtasan ni Linmo at ng tatlo ninyo. Mang Joe, bakit ang pangit ng mukha mo? Baka may trangkaso ako. Giniginaw ako sa buong katawan. Wala naman. Pangit lang ang mukha. Mabuti naman. Saklolo. Mga nanay, tulungan ninyo ako. Lin mo, kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Ayos lang. Pero yung nakaitim kagabi, nakakatakot talaga. Pagkagising ko nandyan na siya sa tabi ng kama ko. Huwag kang mag-alala, Momo. Aalagaan ka namin ng mga nanay. Hindi ka na muling matatakot. Nasuri ko na ang seguridad at mga tauhan sa villa, walang nakitang kahina-hinalang tao. Tagapangasiwa, Cho. Anong nangyari sa balikat mo? Tumigil ka. Bitawan mo si Momo. Ate, Huwag kayong lumapit. Huwag kayong lumapit. Kapag lumapit pa kayo, gagawan ko siya ng masama. Kung pipilitin ninyo pa ako, gagawin ko na ito. Mukhang gusto mong mamatay. Ate Suman, okay ka lang ba? Ate Suman. Sumasakit lang ang ulo ko kaninang umaga, kaya nauntog ako nang hindi sinasadya. Wala namang malubha. Ito ang kahon ng alaala na minana ng pamilya. Ibinigay ito sa akin ng pinuno ng angkan noon, at sinabihan akong huwag sabihin kanino man. Nakatago rito ang huling katibayan para makilala ang tunay na tagapagmana.
Tanging ang Dragon Jade ni Momo ang makakapagbukas nito. Bukas, ito na ang ipagkakatiwala kay Momo. Ganoon ba kabigat na bagay ang ipagkakatiwala kay Lin mo? Sigurado ba kayo diyan? Nandito naman kaming tatlo. Anong panganib ang maiintindihan? At saka, tanging ang Jade ni Momo lang ang makakapagbukas. Hindi ito maaagaw ng iba. Ginoong Joe, bukas, dadalhin ko si Momo para tingnan ang paaralan. Ikaw na ang bahala sa mga gawain dito sa bahay. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong mababantayan ang bahay na ito. Ginoong Zhou, anong ginagawa mo rito? Kinuha mo ba ang kahon ko? Ginoong Zhou, anong ginagawa mo rito? Kukunin mo ba ang kahon ko? Hoy, Momo. Tinitignan ko lang kung maayos ang pagkakabalot mo ng kumot. Mahalaga pala ang kahon mo. Itatago ko na ito para sa iyo. Nanay, may kumuha ng kahon ko. Jizoo, ikaw pala ang lalaking nakaitim. Nais mo ang mana, at gusto mo pang agawin si Momo. Ngayon, may ebidensya na. Ano pa ang masasabi mo? Dahil nahuli ninyo ako, hindi na ako magkukunwari. Ang mana ng pamilya, dapat ay may parte ako rito. Nagtiis ako ng napakatagal. Sawa na ako. Walang utang na loob. Mabuti ang trato sa iyo ng pamilya. Bakit mo ginawa itong kalapastanganan? Walang saysayang magsalita pa. Ngayon, ang kahong ito, akin na ito. Ginoong Zhou, akala mo ba totoo ang kahon na ito? Joe, hindi mo ba inisip na ilalagay namin dito ang napakahalagang bagay na ito? Ito ay isang bitag na inihanda namin para sa iyo. Hinayaan mo akong lokohin. Hinayaan mo akong lokohin. Ikaw ang paulit-ulit na nagpapahamak kay Momo, di ba? Hindi ako makatanggap. Basta makuha ko lang ang Jade Pendant, makokontrol ko na ang lahat ng ari-arian ng pamilya. Bakit ninyo ako pinipigilan? Tigilan mo na yan. Ikaw yung nakaitim na nagdukot kay Momo. Dahil sa'yo, si Momo, ilang beses nang muntik mawalan ng buhay. Malinaw ang ebidensya. Mr. Joe, may kailangan ka ba sa amin? Ang dahilan kung bakit ko kayo pinalapit ay para paalalahanan kayong lahat. Ayon sa testamento, 2 linggo na lang ang natitira para hanapin ang tagapagmana. Malinaw na nakasaad sa testamento na sa inyong 7 magkakapatid, ang sino mang unang makahanap sa tagapagmana at madala pabalik sa pamilya ay makakatanggap ng 15% ng shares ng grupo. Kapag lumipas na ang takdang oras at walang nakagawa nito, ang mga shares ay otomatikong mapupunta sa charity fund ng grupo. Mga kasama, natanggap ko na ang resulta ng DNA test. Kumpirmado na si Lin Mo ang tagapagmana ng pamilya. Ayon sa patakaran, sino ang unang makakuha ng kanyang pag-aalaga? Ang mga shares ay mapupunta sa kanya. Handa na ang mga dokumento ko. Kailangan bang asikasuhin ngayon? Pagod na pagod kayong 7 tao. Isang gabi nang walang pahinga. Uminom ng mainit na tsaa. Painitin ang katawan. Joe Guanja, naisip ko na. Formal kong isinusuko ang aking mga shares. Ang tanging hangad ko ngayon ay hanapin si Momo. At siya'y makabalik ng ligtas. Ako rin. Sa aking puso, si Momo ay mas mahalaga kaysa sa mga shares na iyon. Isinusuko ko rin. Basta't si Momo ay ligtas. Ang iba ay hindi na mahalaga. Isinusuko rin namin. Isinusuko rin namin. Nagpasya rin kaming isuko. Dahil ang 7 tao ay isinantabi ang kanilang sariling interes. Unahin si Momo. Ito ay isang mabuting bagay. Ngunit ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin si Momo. Joe Guanja, may balita ka ba kay Momo? Gusto mo pang magdahilan? Hindi ka na makakatakas, Manager Joe. Aminin mo na ang iyong masamang balak. Mahigit 30 taon na akong tagapangasiwa. Nakatingin lang ako, kayong mga nakababata, isang-isang umaasa na lang sa iba. Noong nabigo ang pangalawang Ginoo na magmana, gusto ko pa sanang tulungan siyang bumangon muli. Pero bigla na lang siyang namatay. Pagkatapos, natuklasan ko ang sikreto ng pamilya, basta't mahanap ang tagapagmana. Makukuha ang mga shares. Kaya't nagsimula akong mag-imbestiga ng palihim. Sa wakas, natagpuan ko si Lin Mo. Balak ko sanang kunin siya ng palihim. Hindi ko inakalang ang hirap ninyong talunin. Kaya't binigyan mo kami ng pampatulog. Nagpanggap bilang mga nakaitim para kidnapin si Momo. Hindi ka ba natatakot na labagin ang mga alituntunin ng pamilya? Mga alituntunin. Ano ang halaga ng mga alituntunin kapag may pakinabang? Akala ko perpekto ang plano ko. Nahuli ako sa inyo. Ginoong Joe, napakasakim mo talaga. Ang negosyo ng pamilya ay hindi nakuha sa pagnanakaw, kundi sa pamamagitan ng pagmamana at responsibilidad. Ang nakikita mo lang ay ang mga shares at kapangyarihan.
nawalan ka na ng konsensya. Tama ka, Ginoong Zoe. Ang pera at benepisyo ay hindi ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal at pag-aalaga ng pamilya. Kung nagtrabaho ka lang ng maayos, nirerespeto ka namin lahat. Inaalagaan ka at itinuturing na kapamilya. Pero pinili mo pa ring maging masamang tao. Nagsumikap ako ng husto para sa pamilya. Bakit wala akong makukuha sa huli? Hindi ako makontento. Hindi dahil wala kang makukuha, kundi dahil pinili mo ang maling landas. Kinontak ko na ang mga matatanda ng pamilya. Papunta na sila. Ang iyong mga ginawa ay haharap sa makatarungang parusa. Hindi. Hindi ako maaaring parusahan. May mga dakilang plano pa akong hindi natatapos. Ang sinumang makuha ang Jade Pendant ang magiging tagapagmana. Tulungan ninyo ako, mga nanay. Huwag kang kumawala. Hindi ka makakatakas. Naglakas loob ka pang saktan si Momo? Huwag kang kumawala. Hindi ka makakatakas. Nangahas ka pang saktan si Momo? Bitawan mo ako. Ang Jade Pendant na yon ay dapat mapunta sa karapat-dapat. Si Lin mo, isang tanga, anong kaya niyang gawin? Tiniis ko, to ng mahigit 30 taon. Hindi pwedeng matalo ako ng ganito. Ang mga bagay ng pamilya, hindi nakuha sa pagnanakaw. Masyado kang mapilit, matagal ka nang nawala sa sarili. Hindi ako natalo. Huwag niyo siyang pabayaang tumakas. Pamilyar si Jijo sa villa. Ngayong nakatakas siya, babalik at babalik yan. Ang agimat na Jade ni Lin mo. Sa huli, makukuha ko rin yan. Buisit. Naghanda na pala siya ng paraan para makaalis. Mga ate, babalik pa kaya siya? Medyo natatakot ako. Huwag kang matakot. Sisiguraduhin naming protektado ka. Pero ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin agad ang solusyon para hindi na masaktan ulit si Lin mo. Ano tong bagay na to? Parang ito yung bagay na laging dala-dala ni Jizo. Baka may clue itong itinatago. Mukhang code o senyas ang itsura ng ukit. Baka may kinalaman ito sa mga kasabwat niya? Pero palagi namang nag-iisa si Jijo. Wala akong narinig na may kasabwat siya. Mga ate, parang umiiyak ito. Sinasabi nito sa akin, ginagamit ito para makipag-ugnayan sa iba at para sa masamang plano. Kung talagang gamit ito sa pakikipag-ugnayan, baka sa likod niya, may katulong nga talaga. Yung kidnapping noon, baka naman, hindi lang siya ang nagplano. Susubukan kong i-decipher ang pattern na ito. May nahanap akong kaugnay na clue. Nakita ko na, nasa abandoned warehouse. Kausap niya ang ibang tao. Marami pang ganitong metal disc doon. Punta muna tayo sa warehouse. Baka mahanap natin ang kanyang headquarters para matapos na ang problemang ito. Wag, maaaring maalerto siya kung magmamadali tayo. Parang asong ulol na si Manager Joe ngayon. Kaya niyang gawin ang kahit ano. Kailangan nating maghanda. Mag-set up tayo ng bitag para lumabas siya. Na-decipher ko na ang bahagi ng pattern na ito. Isa itong encrypted communication technology. Pwede kong i-simulate ang signal na ito para magpadala ng mensahe kay Manager Zoe. Sabihin nating may kakaibang nangyari sa Jade. Bumalik agad sa villa. Dumating na ang pagkakataon. Talagang espesyal ang batang ito. Dapat makuha ko na ito ngayon. Ngayon, tingnan natin kung saan ka tatakbo. Huwag kang lumapit. Wala ang mga nanay sa bahay. Palawit na Jade. Nasaan ang Jade pendant mo? Bakit nawala? Masamang tao ka. Hindi ko sasabihin sa iyo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging matigas ang ulo. Simulan na. Matandang lalaki, bakit palagi ka nalang tumatakbo ng walang pasabi?
Ingat sa knockout powder. Huwag kang aalis. Gusto mo akong ikulong? Hindi ganoon kadali. Huwag mo siyang paakyatin. Nasa taas ang kwarto ni Momo. Tiyak na kukuha siya ng bagay para ipang-blackmail sa atin. Bilisan mo. Ano ang hinahanap mo? Sa kahong ito, tiyak na may clue tungkol sa Jade Pendant. Huwag kayong lumapit. Kung hindi, sisirain ko ito. Laro ang kahon ko yan. Wala dyan ang hinahanap mo. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Buisit. Hindi ako niwala. Nawala akong mahanap na clue tungkol sa Jade Pendant. Tigilan mo na ang paghahanap. Walang Jade Pendant. Kahit anong hanapin mo pa, walang saysay yun. Ang lihim ng pamilya, tiyak na nasa librong ito. Hoy, regalo sa akin yan ni Mama Su na libro tungkol sa Antigo. Huwag mong guluhin yan. Tumahimik ka, tol. Mga nanay, may umiinit sa bulsa niya. Tumahimik ka nga. Mga ina, may mainit sa bulsa niya. Iyon ang ginagamit niya para manakit ng tao. Ano? Kasinungalingan yan. Wala akong anuman sa bulsa ko. Wala raw? Naglakas loob ka pang magdala ng ganyan para saktan si Momo. Hintayin nyo lang. Kahit mamatay ako, hindi ko kayo pababayaan ng maginhawa. Gusto mong tumalon? Diyan madali. Akala mo ba pagtalon mo ay tapos na ang lahat? Bitawan mo ako. Ang hindi ko makukuha, hindi rin ninyo makakamit. Si Momo ay may spatial awareness. Yang simpleng trick mo, hindi yan makakalusot sa kanya. Wala ka ng takas, Manager Zo. Tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo. Aminin mo na ang totoo. Akala nyo ba makakapanalo kayo sa paghuli sa akin? Matagal na akong naglagay sa villa ng jammer na magwi-wipe sa mga dokumento. Kung hindi ako makakabalik para i-deactivate yon, sa loob ng ilang sandali, lahat ng datos ng kumpanya ay mawawala. Anong silbi ng makuha ninyo ang mana pagkatapos? Bangkarote na kayo. Baliw ka. May backup plan ka pala. Either hayaan nyo akong umalis at ibigay nyo sa akin ang Jade Pendant. O kaya, panoorin nyo na lang ang mga dokumento ng kumpanya na mawala ng tuluyan. Wala na akong pakialam kung magkagulo pa. Huwag mong isipin na maitatakot mo kami. Ang mga dokumento ng kumpanya ng pamilya, matagal na naming na-backup iyon. Ang mga pakana mong iyon, matagal na naming inihanda ang sarili. Imposible. Paano ninyo nalaman na ginawa ko iyon? Natatakot ang kanyang mga gamit. Itinago niya ang bagay sa likod ng safe sa silid aklatan. Tapos may itim na wire sa ibabaw. Basta tanggalin lang ang wire na iyon. Tapos wala ng problema. Paano posible iyon? Paano mo nalaman iyon, tanga? Ako, ayaw kong tanggapin. 3 dekada kong pinaghirapan. Bakit sa huli, wala akong nakukuha? Hindi sa wala kang nakukuha. Masyado mong pinahalagahan ang kapangyarihan at shares. At hindi mo napansin ang mga bagay na tunay na mahalaga. Ang kailangan ng pamilya ay isang responsable at mapagmahal na tao. Hindi tulad mo na sa kimlang. Kahit may problema si Momo sa pag-iisip. Mayroon siyang pusong dalisay at mabait. Mas karapat dapat siyang magmana ng lahat kaysa sa iyo. Bakit hindi pa bumababa si Momo? Sabi ni Momo. May sorpresa siya para sa atin ngayon. Momo, ikaw. Momo, ikaw ha. Bukas, dalhin natin siya para magpa-DNA test. Para sigurado na tayo. Kung bigla-bigla natin siyang ipapa-DNA, mabibigla siya. Pero sabi ni Zhou Guanjia, 2 linggo na lang. Kailangan nating magmadali. Sa tingin ko, pwedeng dalhin natin siya para magpa-check up. At sabay na magpa-DNA test para hindi siya maghinala. Sang-ayon ako sa idea ni fourth sister. Maganda ang plano na yan. Ako na ang bahalang mag-cover sa kanya. Ako na ang maghahanda ng dessert para sa kanya, para kumalma siya. Sige, gawin natin yan. Pagkatapos ng DNA test, maaari na nating kumpirmahin ng opisyal ang kanyang pagkakakilanlan. Siya?
Kaya pala gustong ako tanggapin ng mga ate ko. Eddie, wala na akong magiging ina. Mga ina. Nitong mga nakaraang araw, si Inang Shen ay patuloy na naghahanap ng tao para magpagamot sa akin ng palihim. Ngayon, normal na ako sa wakas. Momo, buti naman at nakabalik ka na sa normal. Ayos na ako, Nanay Su. Mula ngayon, ako na ang magbabantay sa pamilyang ito. Ayos. Malaki na talaga ang Momo natin. Napakaganda nito. Hindi na kami mag-aalala na may mga api sa iyo. Salamat po sa inyong lahat, mga nanay. Ang inyong pagmamahal at pag-aaruga sa akin itong mga nakaraang araw, nasa puso ko ang lahat. Binigyan ninyo ako ng tunay na pamilya. Mula ngayon, hindi ko bibiguin ang inyong mga inaasahan sa akin. Ipagtatanggol ko kayo at ang mga taong mahalaga sa akin. Ngayon ay bisperas ng bagong taon, araw ito ng pagsasama-sama ng pamilya. Sabay-sabay tayong magtagay. Maligayang bagong taon.